nilikha ang mga jin, ang mga hindi nakikita, at ang mga tao upang sambahin lamang ang nag-iisang tagapaglikha. Opo. Ngayon, paano natin masasamba tagapaglikha kung hindi natin kilala ang kanyang pangalan? Ito naman ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang salita sa Suratul Ikhlas, Ba'da'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sa ating wika itong ibig sabihin, sa ngalan ng Allah ang pinakamabagin, ang pinakamawain, ipahayag siya ang Allah. Ang ganap, perpekto, sandigan ng lahat. Ibig sabihin siya ang as-samad. Siya ang as-samad na hindi tayo kailangan ng Diyos. Hindi tayo kailangan ng Allah. Tayo ang nangangailangan sa Kanya. Siya ang as-samad. Sandigan ng lahat. Hindi siya ipinanganak katulad ng ating nanay, hindi siya nagkaanak katulad hindi siya ipinanganak katulad natin, at hindi siya nagkaanak katulad sa ating nanay. Ang Diyos, ang Allah ay hindi katulad sa kanyang mga kawangis, sa kanyang mga astagfirullah. Ang Diyos, ang Allah ay hindi katulad sa kanyang mga nilikha. Hindi ang Allah katulad sa kanyang nilikha, hindi siya sa kawangis sa kanyang mga nilikha. So, ipinahintulot ng Allah na magkausap tayo upang iwaksi natin, tigilan natin ang pagsamba sa mga kahoy, ribulto, larawan, at pagtawag sa mga santo-santa, maging ang pagdakila, pagluwalhati sa mga propeta, sapagkat ang karapat dapat lamang pagkukulan ng pagsamba at pasalamatan ay ang Allah. Opo, tatay Toto. Siya lamang ang dapat pagkukulan natin ng pagsamba. Ngayon, masasamba natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Una, kailangan tayong manalig, manampalataya sa Kanya. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sino man na bigkasin niya mula sa kaibuturan ng kanyang puso na la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah, siya'y binawian ng buhay, siya'y maninirahan sa paraiso at mananatili siya roon magpakailanman. Muli sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng Allah sa sangkatauhan, walladina amanu wa amilus salihat ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Sa ating wika, ang sino mang nananalig na nanampalataya, naniniwala sa kaisahan ng Allah at gumagawa ng kabutihan katulad ng pagsaksi, pagsamba sa Kanya, gumagawa ng mga kabutihan, pag siya ay pumanaw, siya ay maninirahan sa paraiso, mananatili siya roon magpakailanman. Ibig sabihin, ang maninirahan siya sa paraiso pagkat siya ay nagdesisyon sambahin ang lumikha ng kalangitan at kalupaan, ang Allah. Ang Allah, ang lumikha ng kalangitan at kalupaan, siya ang nagbigay buhay sa atin at babawi ng buhay sa atin. Siya ang tanging hukom at hari sa araw ng paghuhukom. Ngayon, mapapatawad tayo ng ating mga kasalanan, simple lamang kung tayo ay mananalig, maniniwala, sasaksi na walang ibang Diyos maliban sa Allah, at hihingi tayo ng kapatawaran ng astagfirullah, patawad ya Allah. Wala namang ibang sinabi ang mga propeta mula kay Adan, Abraham, David, Moises, Jesus Christ, kundi isa lamang na la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah. Manalig din tayo, wag tayong magtangi kung ang Allah ay nagpadala sa pinakaunang propeta at ang sumunod sina Abraham, David, Moises, Jesus Christ, ang pinakahuling propeta si Propeta Muhammad. Paniwalaan din natin, wag tayong magtangi. Mula kay Adan hanggang kay Propeta Muhammad, paniwalaan natin na silang lahat ay mga nilikha, mga sugo, mensahero ng Allah. Ano po? Simple lang naman ang pagbabalik loob. Kung anong ginawa ng mga propeta, kung anong ginawa ng mga sahaba, ng mga kasamahan, kung anong ginawa namin, ang ginawa nila ay sumaksi, naniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah, at naniwala sila na si Propeta Muhammad ay yun ang sugo ng Allah, at ito'y sinabi nila ng buong puso. Yun lang naman ang pagbabalik loob. Yun ang pinakaunang protocol gagawin natin bago tayo ay gumawa ng maraming kabutihan. Kailangan ikaw ay manalig na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Pagkat ang mga tao noon nagkakasala because they worship created things rather than the Creator. Sinasamba nila ang mga nilikha ng Allah, mga kahoy, ribulto, mga larawan, mga santo, santa, ang mga propeta. Yan ang sinasamba nila. Ang dapat natin sambahin ay ang lumikha sa kanila. Pagkat ang lahat ng iyon ay mga nilikha lamang ng Allah at silang lahat ay humihingi ng tulong at kalinga sa Allah. Huwag kang mawala ng pag-asa habang ang tao ay nabubuhay, tayo ay may pag-asa pa. Ano po? Habang tao nang nabubuhay, may pag-asa pa tayo. Ang Allah ang nabibigay ng kalakasan, siya ang nabibigay sa atin ng pag-asa, nang tayo ay magkaroon ng malusog na pangangatawan. At sinabi rin ng Allah na kullu nafsin dha'iqatul maut.
Lahat ng may buhay makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Pero ito ay ghaib, inilihim ng Allah kung sino sa atin dito na nabubuhay ang mauuna pa. Marami ng mga nauna, pero ang susunod tayo mga nabubuhay. Subalit, hindi ito dapat ikabahala. Pagkat ang kamatayan, ang problema, ang pagkalugi sa negosyo, ang pagkagutom, ito ay mga pagsubok lamang sa atin ng Allah upang tayo ay maging matatag. Ano po? Ngayon, kung ang tao man ay pumanaw, siya ay bibigyan ng Allah ng pinakamagandang puok na lugar na hantungan, ang paraiso. Sa mga taong nananalig, naniniwala, nananampalataya sa kaisahan ng Allah. Sinabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang lumikha ng paraiso para sa kanyang mga alipin. Sinabi niya, "Walladina amanu wa amilus salihat, ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun." Ang sino mang naniniwala, nananalig sa kaisahan ng Allah at gumagawa ng kabutihan, siya'y maninirahan sa Jannah Firdaus. Sa Jannah, ano po? Maninirahan tayo. Ibig sabihin, ang tao dito sa mundo ay pansamantala lamang. Ang bahay ay nasisira. Ang sasakyan ay kinakalawang. Ang ating kalakasan nanghihina. Ang ating kagwapuhan, kagandahan kumukupas. Subalit, walang problema dahil ang hantungan sa mga mananampalataya ay ang paraiso. Doon sa paraiso, wala nang karamdaman, wala nang pighati, wala nang lumbay, wala nang kamatayan. Ang mahalaga, tayo ay magkaroon ng pananalig, paniniwala, pananampalataya sa kaisahan ng Allah. Ngayon, kailangan natin madaliin ang pagbabalik loob, pagkat hindi natin alam ang mangyayari mamaya at bukas. Sabihin mo lang ito ng buong puso, mula sa kaibuturan ng iyong puso, ang ganito: ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Sa salitang Arabic, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaya aalalayan kita, sabihin mo ito ng buong puso, itaas mo ngayong kanang kamay. Ganyan po, kapatid. Ganyan ang kanan. Ganyan po. Sabihin mo ng buong puso, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sa ating wika, ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos na dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi na si Muhammad ay huling sugo ng Allah. Allahu Akbar, purihin ng Allah. Ngayon, ikaw ay kapanalig ng mga propeta, kapanalig ng mga propeta, ng mga kasamahan ng propeta, kapanalig namin, kapanalig ni Hesukristo. Opo, ibinabati kita bilang isang kapanalig sa pananampalataya. Ikaw po ay tumayo at babatiin kita. I-bless kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kapayapaan at pagpapala ng Allah ay sumaiyo. Apo. Ngayon, ikaw na ikapanalig sa pananampalataya.